Vangie Gonzalez, 41 years old, from Imus, Cavite. 7 years old, batang kalye na talaga ako. Literal na nagtitinda ng palamig, ganyan. Banana Q, kaya ko nang lutuin yan that time. Doon kasi sa Tondo, medyo magulo, pero maglagay ka lang ng isang maliit na lamisita, kaya mo nang kumita. Kasi dire-diretso yung tao eh. Dati po, way back bago mag-pandemic, accounting staff po ako sa isang travel agency. Nung nag-pandemic, sweet escape ko siya. Kasi syempre nakakapagod yung haba ng binabiyahe mo. Tapos magkano lang sinasahod mo. Hindi ako nagdalawang isip magtinda lang shake. Kasi kailangan namin mamili, madaling araw, ititinda yan, online. Tapos hanggang sa nagkaroon ng chance kami magkaroon ng pwesto dyan sa Lotus. Kasi di ba kaya lang naman malakas ang online nun, walang nakakalabas. So nung June 2022, nagkaroon na ng chance sa mga tao sa mall. So doon kami humina. Sa tulong at awa naman ng Diyos, nakakuha ko ng magandang pwesto doon sa tinitindahan namin. Kaya hanggang ngayon, bagaman nawala na yung lahat ng kasama ko, ako natitira pa din. Kasi may mga customer ako na hindi ko pwedeng itapon. Kumbaga, pinaghirapan ko na ilang taon. Kahit matumal, umuulan, matumal lang shake. O di laban namin yung pizza tsaka iyaw. Pagka mainit naman, matumal lang pizza tsaka iyaw, nilalaban naman namin yung shake. Bilang negosyanteng maliit, huwag kang susuko dahil lang matumal. Hindi mo matitikman yung lakas ng pagtitinda kung hindi ka lalaban. So, every time, in general naman, pag kahit may problema ka, ilaban mo lang. Ang advocacy ko kasi, lalo nung nag-pandemic, more on healthy foods. Lahat ng klase ng prutas, binibenta ko yan. So, medyo maganda yung presyuhan kasi nga, nakikita nila na medyo madami yung binibigay kong servings. Pag bumibenta kami na maganda, talagang natutulungan niya ako sa bahay ko. Kuryente, tubig, internet, pangkain namin. Pagising ko sa umaga, magpapasalamat muna ako sa Panginoon. Kasi ginising niya ako, saglit na stay lang sa bahay. 9 to 10 a.m., nasa tindahan na po kami. Kasi umaasa kami na may mga nauuhaw. Makabenta kami ng 500, nasagot na namin yung upa namin. Tanghali, bumenta ng 500 ulit, nasagot ko naman yung pakuryente at tubig. Yun yung lagi ko iniisip. Nagbubukas muna kami. Gamit yung natira kagabi, plus inventory, so naka-display. So habang namimili ako, bumibenta na si mister ko, tsaka yung anak ko, tsaka yung kapatid ko. Pagbalik ko, namili na ako, doon pa lang ulit parang mapu-full stock kami. Then tinda na kami noon, hanggang gabi na yon, hanggang 9 to 10 p.m. Tapos yun, pagdating ng gabi, kain lang saglit, pahinga. Yun, mananalangin ulit, magpapasalamat sa Panginoon na ginabayan niya kami maghapon. Malaking bagay yung dala-dala mo lagi yung pag-asa. Kasi accountant ako, pero bakit bumagsak ako sa pagtitinda? Mas pinili ko yung kung saan ako kumikita, pero masaya ako. Hawak ko yung oras ko. Nabibili ko naman yung gusto naming bilhin, yung pangangailangan namin. Settle na ako doon. Hindi na siya naging mahirap sa akin, mahiya. Minsan nga, binibiro ako eh. Hindi yun isang tao lang. Accountant ka, ba't nagtitinda ka na lang? Sayang yung pinag-aralan mo. Nagagamit ko siya sa pagka may mga nanghihingi sa akin ng consultation regarding sa ang tulong naman sa tao, hindi naman pera-pera lang eh. Hindi ko pala siya kakayanin kung walang gabay ng Diyos sa akin. Wala akong maalalang hiniling ko na hindi niya binigay. Matuto lang tayong kumilala ng Diyos sa kaya niyang magawa sa buhay natin. Yung balisa na yan, tuhod at sahig lang ang katapat niyan. So, pag wala ka kasing inaalala, makakatrabaho, makakaisip, makakagalaw ka ng maayos. Yun yung dala-dala ko hanggang ngayon. Ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa, laki pa ng sipag at tiyaga, laban lang.